Ibinunyag ngayon ng pamunuan ng Office of the Ombudsman na manipulado umano ang isa sa mga larawang ipinakita ng 18 mga dating sundalo at hindi anya ito nakuhanan sa panahon ng kasulukuyang administrasyon. TJ Mendoza sa balita. Manipulado umano ang isa sa mga larawan na ipinakita ng mga nagpakilalang dating Marines. Yan ang bagong ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla na natanggap niya sa reliable source niyang kongresista. Ang larawan na tinutukoy ni Remulla ay hindi umano totoong nakuhanan sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kagaya ng alegasyon ng mga dating Marines. Duterte time definitely yung isa ron, yung isang na-point out sa akin. Nag-inform sa akin. Yung pa rin yun. Matatanda ang sinabi ng mga dating Marines na ang mga maleta ay bahagi sa isang money delivery scheme na kinasasangkutan ng ilang mambabatas maging ng mismong Pangulo. Hindi tinukoy ni Ombudsman Remulla kung para kanino talaga ang mga maleta sa larawan na ipinakita ng mga dating Marines. Pero pagtitiyak ni Remulla, may laman itong mga pera. Ibinunyag pa ng Ombudsman na si dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng mga salaysay at larawan na hawak ng mga dating Marines. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together an affidavit. I think we all know that. Pero sino nga ba ang nagutos kay Defensor para gamitin ang mga naturang larawan? Member of Congress. Anong panahon na yun? Influential. Dahil dyan, nais na ni Ombudsman na makuha ang hiwa-hiwalay na affidavit ng mga dating Marines para matukoy ang kredibilidad ng kanilang mga kwento. Sa pagkakataon na 18 yung pumirma sa isang affidavit na mga pangyayari na umaabot ng mahigit o halos 3 taon, baka naman marami magic masyado yun. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye kung sino talaga ang magpapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Dapat na daw aralin ng mga dating Marines ang kani-kanilang mga affidavit sa kalimang makakapagbigay sila nito dahil pagtitiyak ni Remulla, tatanungin sila isa-isa tungkol sa kanilang bersyon ng istorya. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag si dating Congressman Mike Defensor at ang abogado ng 18 dating Marines na si Attorney Levy Baligod para sa kanilang sagot. Samantala, formal nang ipinasa ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI sa Ombudsman ang 200 megaboxes na puno ng mga dokumento na kinakailangan sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Pagtitiyak ng Ombudsman na bagamat matatapos na sa March 31 ang mandato ng ICI ay tutuloy pa rin ang investigasyon kaugnay sa nasimulan ng komisyon. Gagamit ng artificial intelligence o ng AI technology ang Ombudsman para ma-fast track ang kanilang investigasyon. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.